Excited na ako mag-transition as I was saying. Kasi tinatapos ko na po yung serye natin on authority. And so now we're moving with power. Sabihin mo, power! Woo! Hallelujah. Excited na po ba kayo magkaroon ng power? Ano? Nakapanood ako nung aking favorite na cartoon nung araw, si He-Man, Masters of the Universe. Woo! Meron siyang remake ngayon. I wouldn't say remake, but there's a new He-Man movie na natapos na Masters of the Universe. So, na-enjoy ko. Sa totoo lang, medyo corny siya. Pero dahil fan ako ni He-Man, okay na rin. Pwede na rin pagtyagaan. Ano po, medyo nakakatulog ako somewhere, pero okay na rin. Suportahan natin ang ating mga heroes nung tayo ay maliliit. So, sabi ni He-Man, meron siyang espada. Ano? And yung sword doon sa Grayskull na tinatawag. At pag ginawakan niya yun, isisigaw niya, by the power of Grayskull. Ano sabihin niya? I have the power! Yun. Tapos, bigla lumalaki yung katawan niya, ganyan. Yung kanyang tiger, nagiging battle cat. Yan. Ano? So, na-enjoy ko po yun, yung cartoons na yun. And yung cartoon na yun. And then, that's why that's not why, but we are shifting into that mode. So, we went on first gear talking about authority, and then we're now gonna shift to second gear para pag-usapan ano yung power. Now, on April 21, I just wanted to share this with you. April 21, 2026, there was a mission called Artemis II. Kung naalala po ninyo, Apollo 11 was the one who went to the moon, etc. There's another mission, there were several missions thereafter, but there's this newest mission called Artemis II noong April 21. Nag-launch yan doon sa Kennedy Space Center sa May, Florida. And every time merong launch ang NASA, it's always a big thing. Ano? Primarily because, number one, we're talking about millions of dollars na pinag-uusapan dito. So, imagine po ninyo, pagka naglo-launch po ng isang spaceship o rocket ship papunta sa outer space, ano po yan? Ang laki po ng investment. Unang-una, dahil po, share ko po sa inyo, about, kung hindi ako nagkakamali, almost 700 million of propellant. Pag sinabing propellant, hindi ko masabing fuel eh. Pero para madali maintindihan, fuel na lang itawag natin. 700 million ng fuel para lang po maiangat ito pong ganitong kabigat na rocket ship. Labanan po yung gravity, kasi may gravity tayo, kaya po tayo nakatungtong sa lupa, nakatungtong sa building na ito, dahil po may gravity. Ano? Kasi kung walang gravity, lumulutang tayo dito. Ano? Kaya, hello? Dito po tayo sa lupa, wag po kayo lumutang. Baka yung isip nyo, lumulutang na. Mamaya sa Robinson na ako. Mamaya marami tayong kakainin. Yay! Hallelujah! Ano? Baka lumulutang na yung isip eh. Pero lumalaban sa gravity, and then tatagos sa atmosphere, lalabas papuntang outer space. That is no easy feat. Napakamahal po ng ginagastos po rito ng gobyerno. Well, ng Amerika, para gawin po ito. And then of course, pushing the boundaries of technology, pushing the boundaries of aerospace engineering. Pag sinabing aerospace, yun yung kalawakan. Ano, parang si Scheider, pulis ng pangkalawakan. Okay? Aerospace. And then, every time nagkakaroon ng ganitong launch, ano yan? Very historic. So in fact, yung Artemis 2, 40 tao lang ang laman yan. Merong Artemis 1. Yung Artemis 1 was testing all the gadgets. Ano, kung kayang lumabas at makabalik sa lupa. Yung Artemis 2, yung tinesting nila nung 1, nilagyan na nila ng tao nung 2. At yung testing na yon is to see how far they can go. At ang totoo po niyan, ang mission lang po nito ay lumabas ng planeta, umikot po sa buwan at pabalik. At yung mission na yon was completed in 10 days. It was a 10-day mission trip. Ano po? And to date, ito pong Artemis 2 has garnered 400,000 kilometers of mileage, which is a first
for humans. Na nakasakay doon sa machine, umikot sa buwan, bumalik, 400,000 kilometers. Ang layo po nun. Para po ma-imagine ninyo, simula po dito, papuntang Baguio is about 250 kilometers. Simula po Manila, papuntang Cebu, kung ikaw ay nag-eroplano, that's about 600 kilometers. Ito po, palabas ng planeta, paikot ng buwan, pabalik, is 400,000 kilometers. Wow! That's a historical first. In terms of figures, in terms of numbers. Ano po? At yan po yung nangyari. Ang tawag po sa kanilang ginawa, flyby sa buwan. Kasi bumaybay lang sila sa buwan, hindi sila lumandi. Kasi pagkatapos po nito, pag-uusapan na dyan kung hanggang saan makakarating ang mga sasakyang pang himpapawid na may lamang tao. Naunawaan po natin? Hindi po siya parang drone. Yung drone kasi nire-remote control mo lang yung lumilipad na may camera. Ito, may kasamang tao. So, kakaiba po ito. Bakit ko natin pinag-uusapan ito? Kasi, kapatid, ngayon po ay naka-mid-year mark na tayo. We have entered the month of July. So, technically, nasa second half of the year na tayo. Kung quarter ang pinag-uusapan, nandito na tayo sa third quarter of the year. 4 quarters lang naman in a year. But we are in the second half of the year, as I've said. And there's excitement sa aking buhay. Kasi tuwing second half ng taon, lumalapit po tayo na lumalapit. In fact, ilang linggo lang, tayo po ay ta-transition doon sa August era ng Jalsco QC. Ano yung August era ng Jalsco QC? Ito po yung ating anniversary. At pagpatak po ng August, tayo po ay 21 years old na. Palakpakan po natin ang Lord. Wow! So yung sa katabi mo, adult na tayo. Ano po? At na-excite po ako kasi naniniwala po ako and I feel this in my spirit, something big is happening in the spiritual realm. Ano po? There is something huge, something massive, something we have not seen before na mangyayari. At kagaya po na nangyari dito, 2026 launch nito pong Artemis. Nito pong pagpasok ng second half. Naka-witness po tayo ng different kind of launch. At yung launch na pinag-uusapan natin ay ang pag-launch ng ating mga kordero papunta po sa kanilang mission trip sa Thailand. Mas malakas po na palakpak para sa Lord. At yan pong picture na yan po yung van kung saan na kanilang nirenta. Kita nyo naman sa outer space na, talaga eh. Kasi nasa Saturn na yung bintana ng kanilang sasakyan, So, yesterday, they flew already to Thailand and obviously they landed also in Thailand. And it is such an amazing thing na nangyari. Kasi ito ay kingdom launch. Hello? Yung mundo nagkakagulo palagi kapag may rocket ship na lalabas, whether SpaceX yan, o kay Amazon yan, Jeff Bezos ba may-ari niyan, o NASA ba may-ari niyan. It's always a big feature. But I also wanted to feature kung anong ginagawa ng Lord. Kasi itong trip na to, hindi rin murang trip to. Times 4 yan. Hello? 4 sila eh. So last week, I'd like to thank yung ating Prime Movement and everybody who helped make yung ating send-off very personal, very intimate, and very successful, I would say. Palakpakan po natin ng Lord. Last week after the service, the family of the Corderos were here, both camps, yung Abuels and Corderos, they were all here. And it was an intimate gathering. We invited our Lolo, Bishop Mario, to be here also. I wanted Bishop to be praying for them and giving them word, whether it's encouragement or prophecy, kung ano man. But Bishop was here and gracious enough to be here and just bless them. Hindi natin alam how long they will be, how far they will go. Parang Artemis. We don't know. But what we know is may ginagawang mabuti ang Diyos. Can you hear me? Amen? At conversely, kung sila po ay papunta ron, conversely, yung ating mga Costa, pabalik naman. Sila po ay babalik by second week
of the month. Ano po? So palakpakan natin ng Lord. After almost 8 years of deployment, of doing mission work, of doing what God has called them to do, wow, they're finally coming home. I've always asked this question to them year on year. Sabihin ko, Sir, uwi na ba kayo? Pinapauwi na ba kayo? All those years, ang sagot sa akin, walang sinasabi si Lord. Except last year, sabi nila, parang may sinasabi na si Lord. And true enough, God made a way. Kasi tatandaan po ninyo, ito po mag-asawa na to, merong 4 na church na hawak yan eh. Sa may Central Luzon, 4. So, ibig sabihin, pag umalis sila, merong 4 na church na mababakante. Are you following? Are you following? But God is so amazing. Ano? Kasi when this thing was being discussed during the general conference, it only took 1 day for God to fix everything. Aalis sila. Doon lang na-confirm na aalis na talaga sila. Hello? Ano? And then, doon lang din kinonfirm ng Lord, sinong papalit dun sa 4 na churches? Ano? At kung sinong papalit dun sa 4 na churches. So, kapatid, ang trabaho lang po talaga natin, sumunod. Ano? Sa maraming pagkakataon, tayo'y tanong lang ng tanong, mas marami pa yung pinadala, mas mahal. Ba't si Pastor Brian hindi sa QC pupunta? Sa main ba sila? Puro ka tanong eh. Yung mga tanong mo, usually, bakit? Bakit kaya sila doon? Bakit sila? Bakit ngayon? Bakit hindi less? Ang trabaho lang po talaga natin sumunod. Sabi sa katabi mo, sumunod lang tayo. Ang Lord na ang bahala. Hello? Ano? So, we've been talking about authority and I wanted to make sure before we move there, I wanted to give you a quick summary of what we've discussed so far. Number 1, kasi napakahalaga po nito, na dapat naunawaan mo na yung authority mo, hindi para maging mayabang. Sabi sa katabi mo, hindi para yumabang. Kung hindi para maunawaan lang natin. Ano po? Kung ano po yung mayroon tayo. Kasi lahat tayo mayroon na to. Kung ikaw ay born again, lahat ng born again magsabi ng amen. May authority ka. Binayaran to ng Lord sa kanyang katawan at ng kanyang dugo. Kaya naibalik yung authority sa atin. Kaya ganun po kahalaga nito. Kasi napakamahal ng presyo nito. The price was God Himself coming down to earth, be slain like a lamb. That's exactly what happened. That's how pricey authority is. Ano? And the first thing that we talked about is that authority na pinag-uusapan natin ay galing sa Lord. Wala na po yung ibang pinanggagalingan. Hindi po yung nabibili sa Shopee o sa Lazada. Sa Lord po nanggagaling yan. Hindi rin po yan nanggagaling sa titulo mo, sa dami ng pera mo, sa pinag-aralan mo, kung saan kang kumpanya nagtatrabaho. It doesn't matter. Because it only comes from God. Sabihin mo, comes from God. At yung authority po na ito was given nung Genesis 1 pa lang, in verse 26. We were given the dominion mandate. Ano po? Yung dominion mandate na yon may 2 panlasa, 2 flavor. Ang unang panlasa nun is stewardship. Ibig sabihin, being accountable. Ikaw yung tagapamahala, ikaw tagapangasiwa, ikaw yung boss, manager, chief, amo. Ikaw yon. That's what stewardship is. Pangalawa, to cultivate. Pag sinabing cultivate, kung ano man yung pinagkatiwala sa'yo, malaki man, maliit man, meron ka kakayanan na pagyamanin yan. Ano po? Maraming pong tao sinisisi yung kanilang mga magulang sa mga pagkakamali ng magulang. Ito lang kasi naranasan ko, nabuhay ako mahirap, mamamatay tuloy ako mahirap. You know? Na maling-mali. Ganon din yan, yung kung ikaw ay Pilipino, yung gobyerno kasi natin, puro pagnanakaw ang ginawa. Hello, nadidiscover natin yung mga property sa Europe, sa US, kung saan-saan mga property. Ano? Yung gobyerno kasi namin, corrupt, kaya tuloy ako mahirap, hindi tuloy ako makaabante, wala tuloy nangyari sa buhay ko, wala tuloy ako makuha ang trabaho, hindi tuloy ako mapagsimula ang negosyo. Ang dami nating sinisising ibang tao. Pero gusto ko maunawaan mo, kung ikaw ay born again, lahat ng born again, magsabi na ako yon. Meron ang capacity, capability, na kung ano man yung meron ka, kahit na sa tingin mo ang konti. Kasi tingin ka na tingin sa katabi mo eh. Oo nga, no, mas marami nga yung kanya, no? Oo nga, no? Yung social media ka na social. Oo nga, ang sarap naman nila kung saan sila kumain. Palagi naman sila nag-abroad. So, inggit ka na ngayon. Parang ang dami nung nakuha nila, no? Kapatid, tingnan mo yung nakuha mo. Meron ka kakayanan, kapasidad na pagyamanin yan.
Hello? Kung ikaw ay nabuhay na konti lang yung nadatnan mo, pero ikaw namatay, kaunti pa rin. Hindi Lord ang problema. Hindi gobyerno ang problema. Alam mo, gusto ko sabihin sa'yo, hindi rin si Satanas ang problema. Sino, pastor? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ako. Ako ang problema. Hello? 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 So that's the first thing that I wanted to establish. The second thing that I wanted to establish, ipag sinabi pong authority, rada. Pag sinabing rada, may action. Hindi po pwedeng ikaw ay na-prophesy, sabi ng pastor, sabi ng bishop, sabi ng kung sino, propeta, sabi sa'yo, pagpapalain ka, ikaw, kumuyakoy, humiga, nagpaisi-isi, sabi, yayaman naman ako, sabi ng Lord eh. Wow, Brad, sabi sa'yo, ikaw talaga ang problema. Hello? Kasi yung pangako ng Lord, available talaga to sa'yo. At saka sa akin, sa atin lahat. Available. Lahat. Kagalingan, restoration, kayamanan, kung anuman. Available yan sa atin. Pero kung ala ka namang ginagawa, walang mangyayari. Yun yung rada. We need to make action. Hello? And then the second one is exousia. Exousia means to make a decision. Alam mo, meron kang authority, kailangan mo magpasya. Tatrabahuhin ko to. Nga? Kikilusan ko to. Lalakaran ko to. Susundin ko ito. That's making decisions. Hello? Na ito yung word of God, susundin ko to. Kung ano sinabi rito. Hindi yung feel ko lang na gusto ko, yung type ko lang dun sa sinabi. Pero kung susundin natin to lahat, magpapasya ka, yun yung aaksyonan mo. Kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka. Kaya po yung pangatlo, I am imploring, encouraging, pushing, that everybody, all of us, we exercise yung authority nakuha natin sa Lord, the number one. At sa Bible, kapatid, listen, authority pa lang, ang dami mo nang pwedeng gawin. Anong pwede mong gawin? Cast out the devil. Cast out Satan in your life. Cast out the works of the enemy sa buhay mo. Hello? Authority pa lang, pwede nang magpagaling ng may sakit. Hello? Pwede nang magpagaling ng disease. Hello? Tandaan natin, pag sinabing disease, ito po talaga ay abnormal. Ibig sabihin, kung halimbawa, ito yung normal na function ng katawan at merong hindi normal sa iyo, disease ang tawag doon. So, pagpe-pray natin yun. Ano ba? So, authority pa lang, meron na tayong ganun. So, kung meron may sakit sa pamilya ninyo, ikaw mismo meron kang sakit, meron kang kakayanan yan. Basta ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, naniniwala sa Diyos. Can you hear an amen? Ang kailangan mo lang, exercise. Pag sinabi exercise, di gagalaw-galawin mo, papraktisin mo. Papraktisin. Hello? And then pangatlo, sa authority na binigay sa atin ng Lord, binigyan tayo ng authority to establish the kingdom of God. Ibig sabihin ng kingdom of God on earth as it is in heaven. Lahat ng meron doon, meron dito. Lahat ng wala doon, dapat wala dito. Can I hear an amen? We have been given the authority. Kaya ang tawag sa atin ni Pablo, ambassadors. Ano? So, ibig sabihin nun, meron kang kapasidad na marinig ang tinig ng Diyos, maramdaman yung pangungusap ng Lord, mapanaginipan yung pangungusap ng Lord, na magkaroon ng vision yung pangungusap ng Lord sa buhay mo. Hello? At tuwing ang Lord nangungusap, hindi lang yun para sa iyo. Ang Lord nangungusap para ikaw ay maging blessing sa iba. Sabihin mo sa katabi mo, maging blessing tayo. Hallelujah. Praise God. Now, establishing this, we will now move and turn the page to chapter power ng ating pinag-aaralan.
And I would like you to open your Bibles with me to Genesis 31, verse 6. Genesis 31, verse 6. Kung meron kang Bible, buksan po natin. Kung meron kang ballpen, highlighter, pencil, kung anuman na mayroon ka, I just wanted you to underline and circle. Ito po ang verse 6. Pakibasa po natin. 1, 2, 3, fire. But God has not allowed him to do harm. Ayun. Anong sabi diyan sa iyo? The power. Sino dito power nakalagay? Wala? Ano? Strength. Oo nga, no? Saan napunta? Saan napunta? Pambihira. Pwede ba pagkatiwalaan nyo na lang ako? Hinahanap ko yan ah. Sa King James, ano nakalagay? Yun ang hinahanap ko. King James Version. Oh, hindi ko na ilagay dito. Okay. So, tama po yan. Genesis 31 verse 6. Yung worked, yung strength na sinabi, is actually power in the King James. So, every time, papaliwanan ko lang po ng konti, every time po ako naghahanap ng first mention, I actually refer to the King James Version. Kasi yun yung medyo matandang Biblia. Ano po? So, doon po ako nagre-reference. So, thank you, Dang. So, nando po yung word na power, and that's the first mention sa King James Version. Nga lang, yung power po na yan, pag sinearch mo yung Hebrew word, tatandaan ninyo, pag Old Testament, Hebrew ang salita. Pag New Testament, Greek o Aramaic. Ganun po yung Biblia. Ganun po siya nasulat. Depende po doon sa panahon. So, ang Hebrew word po nun ay koa. Sabi mo, koa. Ang ibig po sabihin nun ay strength, power, or might. Alright? So, yan po yung unang mention of the word power in the King James Version. Genesis chapter 31, verse 6. Subalit, hindi po ito yung power na ating hinahanap. Iba po yung power dito. Kasi po, ito pong power na sinasabi dito ay yung strength ni Jacob na siya ay nagtrabaho kay Laban para lang makuha yung kanyang mahal na si Rachel. Are you with me? Ano kasi si Leah yung naunang binigay, hindi yun yung kanilang usapan. Ano po? And then si Rachel. And then pinagtrabaho siya palagi. Ganun yung nangyari sa kanya. Now, hindi po ito yung hinahanap natin. Ngayon, mahahanap lang po natin yung hinahanap natin dito lang po sa New Testament. Dito po sa New Testament, no? Dahil lang hinahanap po natin Greek word ay dunamis. Sabi mo, dunamis. So, do not miss ito pong topic na ito. Naririnig mo to palagi kay Pastor Brian, favorite niya to eh. Dunamis. Pag sinabing dunamis, ito yung hinahanap natin, at mahahanap natin siya sa New Testament, huwag po kayong mag-alala, matutuntun natin yan. Ang sabi po rito, force, specially, miraculous power. Sorry po. Ano? A miracle itself, yun yung dunamis na hinahanap. Hindi yung muscle, hindi. Iba eh. At ang pinaka-favorite kong definition is the power through God's ability. Wow. Wala na pong mas malinaw dyan. Kung ano po ang ibig sabihin o hinahanap nating power. Ano po? At makikita po natin yung unang mention ng dunamis sa New Testament, dito po sa libro ni Matthew, chapter 6, verse 13. Sige po, puntahan po ninyo. Maganda po ito. Maganda po ito. So, ilabas mo ulit yung ballpen mo, yung pencil mo, highlighter mo, kung ano man ang meron ka. Alright? Matthew 6:13. Kung nandun na po kayo, basahin natin. 1, 2, 3, fire! Alright. Sino dito nakakita ng word na power? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung iba, nahanap niyo po yung power?
Sabi po dito sa aking version, King James, "And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one." Doon po sa mga hindi nakahanap ng power, meron po nakalagay dyan na maliit na letra. Tama po? Yung maliit na letra po na yan, pag sinundan mo yan, mapupunta kayo doon sa footnote. Yung footnote ay nasa baba ng inyong Biblia. Grabe Bible, ito how to use the Bible. Yung footnote, usually po yan, nandito sa baba. O kaya nandito. Yung footnote, para mahanap mo, hahanapin mo yung chapter, kagaya nito, chapter 6, and then verse 13. May makikita ka dun. Chapter 6 at 13, mahahanap mo. Sa mga Biblia na hindi mo nabasa yung Bible, diretso doon sa verse. Mahahanap mo siya sa footnote. Doon sa mga electronic Bibles, merong maliit na letra doon. Pagka kinlik mo yon, lalabas po yung footnote. Kasi sa aking King James Version, "And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one." May karugtong, "For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen." Hello? Yung power po doon na nasa footnote o explicitly written doon po sa inyong version ng Biblia, yung power po doon, ito yun mismo. Dunamis. It is the miraculous power. It is a miracle itself. You see, pagka sinabi nating miracle, power talaga yun. No, so si Jesus, yung naglalakad siya sa madaming crowds, may humawak sa kanyang damit, yung babae, tapos sabi niya, "Who touched me?" Sabi ng mga disciples, "Come on, Lord, ang daming tao. Siyempre, daming humawak sa'yo." Sabi niya, "Somebody touched me because power flowed." May lumabas na power. So, miracles is power in itself. Pag sinabing dunamis, it is power through God's ability. So, hindi kagaya ng kowa na sarili mong lakas, galing, talino, kakayanan. Power din yon. You have the power. Based sa pinag-aralan mo, experience mo, may power ka. No? Pero ito, iba yung power na hinahanap natin. Dunamis. Which only comes from the power that comes from God. Can you hear me? Amen. Malinaw po ba? Sana malinaw. Kapatid, tatransition na po tayo sa super adulthood. Kapag ang babae nag-turn 18, adult na. Kapag ang lalaki, dahil mas slow, 21, adult na. Hello? Pag babae, mas mabilis mag-mature. So 18 pa lang adult na, kalalakihan 21. Kaya ang debut ay 18 pag babae, 21 pag lalaki. Naunawan po natin. Lahat ng kalalakihan magsabi ng amen. Yan. Agree kayo? Slow tayo? 3 years after pa tayo bago sila. Ano po? We come 3 years after them, yung mga kababaihan. So, dito po sa Matthew, ito pong pinag-uusapan ng Matthew 6:33. Tumatagos na po yung church on its 21st year. Adult. Wala nang excuse. Pag adult, meron ng mga the era of legality. Ibig sabihin, legal na. Ibig sabihin, pag meron kang hindi ginawang tama, pwede ka na talaga makulong. Hindi ka sa DSWD dadalhin. Sa mismong, ang tawag dito, BJMP ka dadalhin. No. Kasi adult na Hindi ka bata, ay bata yan, minor. Oh, hindi. Adult. Adult nakukulong sa kanyang mga ginawa na hindi tama. Are you with me? Because we're transitioning there. Pinapakita ko sa iyo, even when we approach the Word of God, pati footnote, kung di mo binabasa dati, basahin mo na. Adult na Wala na excuse We read the Bible from cover to cover, everything in between, pati footnote basahin mo. Kung di mo pinapansin yan dati, papapansin ko na yan sa iyo. Marami tayong matututunan sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung constitution natin. Kaya nagkakagulo sa Senado Parehas yung constitution, pero iba ang interpretation. Pero, sinusunod nila yung constitution. So, ikaw din, ako din, sundin natin tong constitution na to. Maaring magkaroon tayo ng ibang interpretation somewhere.
Pero through the Holy Spirit, magkakaunawaan tayo. Can you hear an amen? Ano? Hallelujah. Now, may mga detalye na kailangan makita natin na hindi natin nakikita nung araw. Gusto ko maunawaan mo natin na meron po talagang kapangyarihan ng Diyos. In fact, His power is infinite. Hello? And that's why, through His word lamang, through His breath, lahat ng nakikita natin came into being. From nothing into something. Just because of the word. In fact, buhay tayo ngayon because of His word. Yet many of us ignore the word. We don't want to make time for it. Late ka kasi nagigising sa umaga. Ayaw magbasahin. Pagod ka na sa gabi. Wala ka ng oras magbasa. We ignore the word when the very fundamental fact that we breathe, na humihinga tayo, is because He said it. Are you with me? Because God said so. It was through His spoken word. Pag sinabi spoken, edi iyon isinasalita. Ito ay written word. Bakit written? Nakasulat kasi. So I hope I'm articulating this well para magkaunawaan tayo. Ano po? Kailangan nating pansinin yung word. Kaya pati footnote, pinapapansin ko na sa iyo. Kung hindi mo yung ginagawa dati, sabi mo, bakit kaya may letra tong Bible ko? Hindi mo inalam kung bakit. Di bale, tapos na yung kahapon, yung ngayon, iba na. Basahin natin pati footnote. Hello? No? Dami tayong matututunan. We can unlock a lot of mysteries through the Word of God. Now, may kapangyarihan ng Diyos, sabi natin, at yung kapangyarihan na yan, mayroon tayong kaparaanan paano siya ma-access. Say with me, access. We can tap into the infinite power of God. Wow. As humans, meron talaga tayong power. Halimbawa, kung ikaw ay nag-gym o nag-weightlifting, maari yung bote ng 5 gallons natin, sa'yo, napakadaling buhatin. Panis. Igaganon mo pa dun sa... Pero doon sa hindi naman masyadong fit, medyo scrawny, pag sinabi scrawny, medyo payatin, medyo hirap. Pero hindi ibig sabihin nun walang power. It's just that, mas malaki yung katawan ng isa, di mas malakas ang kanyang power. Kesa sa mas mapayat, hindi ibig sabihin walang power, may power din, mapayat nga lang. Magkaiba yung limit. No? On a human perspective. Pero on a spiritual perspective, the Lord has infinite power. Wala siyang kahinaan. Hello? At yung power na yun, pwede natin ma-access. Pwede natin matap. Kasi yung power natin, kahit na nagbubuhat ka, weightlifter ka, ang lakas mo, hindi mo mag-vitamins, panay isang exercise mo, may limitation ka pa rin. Are you with me? But God's power has no limitation. And that is why we want to tap into the infinite power of God. Can I hear an amen? Hallelujah. No? Now, bago tayo pumunta roon, pag-uusapan natin yung power, we won't be able to finish this today. Like I said, this is a mini-series. So this is a bit of an intro of dunamis, or the power, na ating pinag-uusapan na mayroon ka. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon ka. Kasi meron kang authority, gusto kong maunawaan mo, meron tayong authority. So yung sinasabi kong meron kang kakayanan to tap into the power. Hindi dahil born again ka, lakas ko na, powerful na ako. No. Meron kang power or authority to tap doon sa power ng Lord. Na depende sa sitwasyon mo, na kinakaharap mo, sa oras ng pangangailangan mo, iba-iba itsura ng power. Hello? Nakakaranas na ba kayo yung halimbawa nasusunugan? Nasunugan yung bahay?
pero nakakaangat ng rep ang isang tao? Nakakabuhat ng mabigat? Kasi yun yung power na kailangan niya at that moment in time. Ang tawag natin doon, adrenaline. Tama? No? But there is actually a power na hindi natin kaya, that we don't possess, that God can grant us so that we become powerful. Wala yung pinag-iba kay Samson. Wala eh. Walang pinag-iba eh. Alam mo si David, hindi niya sinuntok si Goliath. Hello, hindi siya nakipag-boxing kay Goliath through the stone, tama? But that was power. The stone, the sling was power. No? In fact, hindi pala yun yung power. Kasi yun yung tool eh. Yung power, yung ganun nyo, kabam! Are you with me? It's not the tool, but it was what God granted him. God granted him at that moment faith. Kaya sabi niya, sino ba yung supot na yan? Hello? He was granted faith at the time. So the tools that he knew, that he had, pinasuotan kasi siya nung sinuotan siya nung armor ni Saul, di ba? Tapos, bata pa siya, teenager Sinuotan siya ng armor ni Saul na kapag kabigat-bigat, sabi niya, teka, paano to? Hindi ako makagalaw dito. Mamamatay ako dito. Tanggalin na natin to, boss, sir, manager, chief, amo. Ha? Paano yan? Bale, kasama ko ang Diyos. Are you with me? He was granted power at the point of need. And this is the power we're talking about. The miraculous power. The power that comes only from God. Can I hear an amen? Woo! So, bago tayo pumunta ron, gusto ko lang makita mo, yung authority, kailangan may power to take its full effect. Hindi pwedeng may power ka lang, wala ka namang authority. Ano naman natin? Hindi rin pwedeng authority lang, walang power. So, ito ang tanong. Ano ang itsura ng authority na walang power? Gusto kong pakita to sa iyo. Authority without power can lead to, number 1, religiosity. Sabihin mo, religiosity. Pagiging relihiyoso. Alam po ba ninyo, nagalit ang Lord sa mga relihiyoso? Pastor, paano yan? Lagi ako nag-church, lagi ako Hindi po nais ng Lord ang pagiging relihiyoso. Hindi po Kaya po, alam po ba ninyo, sa Israel, nung Israelita, hindi naman po nagpapalagay ang Lord ng Ark of the Covenant sa kanya-kanyang bahay. Hindi naman nagpalagay ang Lord ng mga poon, ng mga santo-santo sa bahay, hindi siya Sabi niya nga, basagin lahat yun Kasi pagiging religious po kasi yun Galit ang Lord sa religious. Sabi sa 1 Corinthians 4:20, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinth, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Religiosity is knowing what is right, but doing what is wrong. Church ka nga ng church. Paglabas mo dito, hindi naman nabago buhay mo. Knowing what is right, amen ka, naintindihan mo, oo nga, tama, pastor, ganda niyang word na yan, oo nga. Pero paglabas mo, di mo ginamit. Religious. People become religious because people just know. But they don't apply the word. Tatandaan ninyo, sinasabi natin to. Ito logic. Kapag tama ang sinasabi, yung logic mo will say yes. Pero ang puso ang nagde-decide kung susundin mo yung alam mong tama o susundin mo yung mali kasi ito nagde-decide. That is why, sabi ng salita ng Diyos, God looks at the heart. Hindi yung alam mo, yung tinapos mo, degree mo, yung galing mo, yung experience. Hindi. Yun yung nilalagay mo sa resume para makapasok ka ng magandang trabaho, mabigyan ka ng magandang sahod. Pero sa mata ng Diyos, ito tinitingnan, hindi laman nito.
Kasi sa maraming pagkakataon, tuwing gumagawa ka ng mali, listen, kapag ka pinipili mo yung mali, eto totoo, alam mo mali yun. Pero ayaw mo lang sundin yung tama. Kanya ka sa mali pumupunta. Hindi nag-a-agree ito at saka ito. Sa maraming pagkakataon, ito ang nasusunod. Kasi kapag ka, are you with me? Ayoko na pahabain. I hope you're getting it. Authority without power is religiosity. Doon tayo babagsak. Pag authority lang. Doon tayo babagsak. Yayabang ka lang. Natutunan natin na authority, na paulit-ulit nating inuulit, na meron ka. Yayabang ka lang. Pero hindi yun yung goal. Ano? So that's the first thing. Ito yung Pharisaic kind of authority. Yung Pariseo kasi, alam nila yung salita ng Diyos. Nag-major sila nun eh. Nag-major in divinity yung mga Pharisees. Ang ibig sabihin nun, nag-Bible school sila, inaral nila to, kabisado nila to. Nag-Eli Soriano sila dito. Are you with me? Memorize nila ito. And they do all the works, the rituals, yung naglalagay ng word na nakabalot dito, may mga tali-tali sila, pupunta sila doon sa templo, are you with me? Pharisees. Si Pablo ay Pharisee. Kaya kabisado niya to eh. Si Pablo, marunong siya eh. Marunong. Ang kaibahan lang ng Pariseo, yung sinasabi ni Jesus na mga hipokrito, ay marunong lang, pero iba yung ginagawa. Si Pablo, marunong, tama yung ginagawa. Nung nagkaroon ng encounter sa Lord. Hello? This is the Pharisaic kind, the religious kind. Pangalawa, sa Acts 19:13-35, some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. Authority. You see? Ang unang pinagamit ni Jesus ng authority to cast out evil spirits. That is exactly what the people are doing. They try to invoke the name of Jesus over those who were demon-possessed. Kina-cast out yung demon sa possessed. Are you with me? They would say, in the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. Sabi ng 14, 7 sons of Sceva. Si Sceva po ay isang high priest, chief priest. Meron siyang 7 anak na lalaki. Yun yung ginagawa ng 7 sons, ng kanyang 7 anak. One day, naka-enkwentro sila ng evil spirit. Jesus, I know, sabi sa kanila ng spirito, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, kayo, hindi ko alam. Tapos alam mo, sumunod na nangyari dyan, pinagugugulpi sila ng demonyo. Silang 7 na lalaki, wala silang nagawa. 7 demonyo, ginulpi silang 7. Umuwi silang nakahubad, duguan. Basahin niyo Bible. Yung pangalawa, mauuwi tayo sa ritual. Yung una, relihiyoso lang tayo. Pangalawa, mga ritual na to. Yung ritual, ano yung ritual dyan? In the name of Jesus. Pag kumakain ka, thank you po Lord. Tapos kain na. Ritual na eh. Alam po natin, hindi ka na totoong nagpapasalamat, naging ritual na sa'yo. Na pagising mo sa umaga, alam mo, maghihilamos ka, magtutoothbrush ka. Hello? Naunahan natin, ritual na yan sa'yo. Yung pagbabasa ng Bible, ritual na rin. Kaya minsan, nakakabasa ka nga ng 3 chapter. Pagdating na ng 3 chapter, wala akong naintindihan. Psalm 119 yung tinira mong huli. Uulitin mo ulit. Medyo matagal yun. Ang pinakamahabang chapter. Pinakamahabang Psalm 119. Wala akong naintindihan. Kaya pag yun babasahin ko, Lord, paunawa mo to sa akin. Kasi ayoko na ulitin. medyo mahaba. Ano po? Ano po ninyo? Nagiging ritual kasi. Baka may ginagawa na tayo ritual. Sanay ka na kapag Sabado, kailangan natin pumunta rito. Kasi practice tayo. Hello, ritual eh. Ritual na. Kailangan mo pumunta ng church. Sunday, kasi ritual. Nauuwi tayo sa ganun. Kaya po yung religiosity, tsaka pagiging, yung mga ritual, medyo magkadikit po yan. Magkadugtong po ang bitukan yan. Pangatlo, 2 Timothy 3:1-5. Sorry po, medyo mahaba. Sorry, not sorry. This is the word of God. Sabi dito, but mark this will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without
self-controlled, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. Have nothing to do with such people. Alam mo itong pangatlo kung anong tawag ko dito? Ang tawag ko dito, the last days people, o kanya naman, the born against people. Anong ibig sabihin ng born against people? Ito yung mga nagcha-church. Ito daw yung nagpe-pray. Ito daw yung nagwa-worship. Ito raw yung nagmi-minister. Ito yung mga nagmi-ministry. Pero sa puso, mayabang. Sa puso, hindi makapagpatawad. Sa puso, kung ano-ano sinasabi sa kapwa. Mukha lang okay kasi nasa church. Kumusta kapatid? Okay po, basta. Pero pag sa labas ng church, may idol. Ano yung tsura ng idol? Pwedeng trabaho, pwedeng tao, pwedeng gamit, pwedeng hobby, kung ano man. Iba-iba kasi itsura ng idol, hindi lang yung basta may poon. Iba-iba itsura. Kaya ang tawag ko dito sa pangatlo, yung una, religiosity, pangalawa, rituals, pangatlo, mga born against people. Hindi tunay na born again. Born against. Kasi baka may ginagawang kung ano man dyan sa sinabi na yan ni Pablo kay Timothy. No. Now, yun yung pinakita ko sa inyo tatlong klase ng authority lang, walang power. Denying its power. Mayabang lang. Marunong lang. Di marunong sumunod. Marunong, oo. Daming tao marunong. Di naman makasunod. Hindi po kailangan ng Lord ng marunong. Dito nga sa atin church nasabi natin, kailangan gift, di ba? Gamitin yung gift sa church. Pero dumarating tayo sa pagkakataon na walang nagvo-volunteer . Dahil wala nagvo-volunteer, kung sino yung nag-volunteer, kahit hindi niya gift, pinupwesto na natin siya doon. Naunuhan nyo? Kasi walang iba . Walang kasing gustong mag-volunteer. Kaya kahit hindi nag-gift ng tao, dahil siya pwede siya, o sige, halika, ikaw na lang magganito ha, ikaw na ganyan ha. Ikaw na munang taya dyan, ha? Hindi ako marunong nito. Sige, patuturuan ka na lang. Ha? Ano nyo? Kasi yung may gift, ayaw. Marunong lang. Puro ito lang. Ay. Dapat yan ganito, dapat ganito. No? Pero pag gagawin na, kayo na lang, kaya nyo na yan. Puro dito. Because authority. Sorry. So now we will shift gears. Although authority pa lang, mamamanifest na natin yung glory na Lord. No, pinag-aralan natin yan, yung nagka-cast out ng evil spirits, nag-stop, yung kanina mga binanggit natin. Ano? When we exercise our authority, there is more that we can tap into. Yung more na yon, yung power ng Lord. And this is what we're gonna do. Please open your Bibles with me, if you would, sa John 14, verse 12. John 14, verse 12. Yes. Sige, we won't finish this naman. When you're there, please, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. All right. I want you to underline that, circle it, make a note. Memorizein mo kung anong gusto mong gawin. Hello? John 14:12. I want you to see two parts. Kasi may two sides yan eh. And the first part,
Tatapusin ko dito sa 1 and 2. Doon sa 2 parts. Doon sa first part, gusto ko makita mo to. Ang tawag ko doon sa first part is the business as usual part ng verse. Saan natin makikita yan? Doon po sa John 14:12, ang sabi ni Jesus, si Jesus nagsasalita, sabi niya, whoever believes in me, ano daw? Will do the works I have been doing. Alright, hallelujah. Okay? So, ang tanong, ang sabi dyan ni Jesus, kung ikaw naniniwala ka sa Kanya, may faith ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung maaalala mo lang yung definition natin ng faith, yung faith sa Hebrews 11:1, binigyan natin ng isa pang kahulugan yung faith. Yung kahulugan ng faith is the marriage between belief and trust. Are you with me? The marriage, yung pag-aasawa, pag-iisang dibdib ng logic mo, which is your belief, and yung trust. Kanya, kapag ka ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, kahit na it doesn't make sense, faith ang tawag dun. Kasi dito, doesn't make sense. Pero dito, pero pagtatiwalaan ko ang Diyos. Sige. At dahil ito ang nagdesisyon, yun yung lalakaran mo. Tandaan mo, puso mo kasi nagde-decide. Ito talaga nagde-decide. Hindi yung alam mo, ito talaga nagde-decide. Kaya nga kahit mali yung ginagawa mo, ito talaga nagde-decide para sa iyo. Okay. Alright. Sabi dito, kung may faith, merong naniniwala at nagtitiwala sa akin, gagawin mo kung anong ginagawa ko. Ito tanong, ano ba ginagawa ni Jesus? Anybody? Ano ginawa ni Jesus? Papagaling. Nagpapagaling. Nangaral. Nagpalayas sa demonyo. Nagpakain. Hallelujah. Praise God. So, lahat po ng sinabi ninyo ay tama. Sabi niya, gawin daw natin yung ginawa niya. So, lahat ng sinabi nyo, gagawin natin. Tama ba? Kasi business as usual yun sa Lord. Nagpapalayas ng demonyo, nagpapakain, nagpapagaling, nagtuturo. Ginawa yun ni Lord, business as usual yun sa Kanya. Kumbaga, when He reports for work sa opisina, yun yung tinatrabaho niya. Naunuhan natin? Kaya kung ikaw born again, hindi born against, born again ka, naniniwala ka sa Lord, nagtitiwala ka sa Kanya, gagawin natin yung ginagawa niya. Yun ay dapat business as usual sa atin. So ito na ngayon, nakaupo ka, nag-aamin ka, gumaganon ka. Ito natatanong mo sa sarili mo, ginagawa mo ba to, brother? Sister? Yung kausap mo, ikaw si brother, ikaw si sister. Hindi yung katabi mo, baka sabi, ginagawa mo ba to, brother? Hindi, ikaw. Ginagawa mo ba to, B-boy? Hello? Kasi kung hindi natin ginagawa, may mali. Tama po ba? Kasi sabi niya, gawin daw natin. Kung naniniwala ka sa Kanya, kay Jesus, hindi sa akin, sa Kanya, gagawin daw natin yung ginagawa niya. Ano bang ginagawa niya? Ayun na nga. Yung mga sinabi ninyo. So, tatanong mo na sarili mo, ginawa ni Jesus, Ginagawa ko ba yun? Kaya nakangiti ka. Siyempre, plastic tayo Di ba? Okay ka ba? Okay ako. Basta, okay tayo? Okay. Di ba? So, ginagawa ko ba to? Are you with me? Iniisip ko po kung paano ko ito pinakamadaling mapapaliwanag So I'm hoping that I'm cutting across. Because this is the Word of God. Si Jesus nagsabi niyan. Alam mo pa kung ano ginawa ng Lord bukod doon sa sinabi ninyo? He made disciples. Ginagawa ko ba to, brother? Ginagawa ko ba to, sister? Hello? Hello?
O, ito matindi. Si Jesus nagpatigil ng storm. Ginagawa ko ba to, brother? Ginagawa ko ba to, sister? Hello? Kasi lahat ng yun, business as usual sa ating Panginoon. At dahil business as usual, dapat yun yung ginagawa natin. Pag sinabing business as usual, dapat nangyayari sa normal nating buhay sa araw-araw. Hello? Araw-araw, pagising natin, normal yun. Nagpapagaling ng may sakit, nagpe-pray sa may sakit rather, nagpapakain, nag-share ng gospel, nag-share ng natutunan. Hello, nagpapalayas ng demonyo araw-araw. Wow! No? Dapat nangyayari ito sa'yo. Sabi mo, sa akin. Dapat nangyayari ito, nararanasan ito ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi yung nakapaligid sa iyo, lagi na lang naiinis sa iyo. Ay naku, nandyan na naman niya si brother. Hello? Ay naku, ito na naman si sister. Oh, talaga naman. Hello? Dapat nararanasan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Paano? Kapatid, by exercising the authority na meron ka. Ini-exercise kasi dapat ginagamit. May taong lumapit sa iyo, may problema, na hindi mo man lang mapag-pray. Nakikisang-ayon ka pa doon sa negativity niya. Sabi sa iyo, Pilipinas, wala na talagang pag-asa, no? Sabi mo naman, ikaw na Kristiyano, na ikaw born again, sabi mo, ngayon, wala na tayong pag-asa. Grabe yung mga korupsyon na nangyari sa atin, Tingin mo nakakatulong ka? Tingin mo yun yung gagawin ni Jesus? Tingin mo ginagawa mo yung ginagawa niya? Kapatid, magto-21 years old na tayo Kailangan nating harapin yung mga katotohanan. Na baka mayroon talaga tayong ginagawang mali. Huwag na natin dalhin doon sa bagong taon. Are you with me? Baka meron tayong tradisyon na ginagawa nung araw, meron tayong ritual, meron tayong alam dati, na alam naman natin na hindi natin ginagawa, ay baka dapat baguhin na natin ngayon. Are you with me? No? Kapag may opportunity, go. Pag may pagkakataon na ikaw yung magamit, go. Hindi yung meron pagkakataon, lagi kang absent. Wow! Paano magiging normal yun sa'yo kung lagi kang wala, lagi kang hindi pwede, lagi kang busy, lagi mo iniisip sa iba yan, hindi yan ako. Hello? Paano magiging normal yan sa'yo? Kaya alam mo, hanggang ngayon, pag may pinagpe-pray kang may sakit, gumagaling, ikaw, wow, gumaling! Parang gulat na gulat ka. Alam mo ba, sa kingdom of God, hindi nakakagulat yung may sakit gumagaling? Kasi normal yun dapat. Are you with me? Kaya galing na galing ka sa sarili mo nung ikaw yung nag-pray, gumaling. Ang tingin mo tuloy, ang galing ko talaga mag-pray. Baliw. Hindi. Kaya ang feeling mo, gumagaling kapag ikaw kasi yung nag-pray, ikaw ang nanguna, parang sumasagot ang Diyos. Nawawala naliligaw ka. Pag nag-pray ka, wala kang benta, tas nagkaroon, sasabihin mo lang, thank you po, Lord. Yung walang pera, nag-pray ka, biglang nagkaroon. Oh, kapatid, dapat sanay tayo doon. Sabi sa katabi mo, dapat sanay tayo doon. Dapat maging normal yung mga bagay na yon. Can I hear an amen? Hello? No? Bakit? Kasi business as usual yon sa Lord. Can I hear an amen? Hallelujah. Doon tayo sa pangalawa. Now, sabi sa John 14:12, ito yung second part. Kanina first part, business as usual. Ito yung pangalawa. Sabi ni Jesus, dahil, mga brad, mga kaibigan, mga mahal ko, aalis na ako Uwi na ako sa tatay. Balik na ako doon.
Ano? Sabi ni Jesus, dahil aalis na ako, eto sabi niya, they, o yung mga disciples, will do even greater things than this. Woo! Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Listen, sabi niya, aalis na kasi ako eh. Dahil aalis na ako, yung ginagawa niyong business as usual, mas matindi pa ang gagawin niyo. Kaya yung aking number 2, kanina business as usual yon, di ba? John 14:12. Ito yung number 2, simpleng-simple. Non-business as usual. Yung normal na nangyayari, meron pang mas matindi. Ayokong tawagin abnormal. Pero parang ganun. Noon mo, kasi pagka hindi normal, abnormal, tama? Pero alam mo, dahil yun sa kapangyarihan, sa power, when we tap into the power, hindi yung sarili mong galing, lakas, alam. Yung power ng Lord, sinamahan mo ng authority, greater things ang sasalubong sa iyo. Listen, kapag ako po ay umaalis ng bahay, alimbawa ako po ay may biyahe, yung mga kailangan ko asikaso, inaasikaso ko na. Ano po? Yung mga kailangan nandun ako asikasuhin, pero dahil wala ako, ibinibilin ko na. Kanina ko binibilin ko sa misis ko, binibilin ko sa anak ko. Are you with me? No? Ganon din video sa church. Pagka wala po tayo dito ng Sunday, nagbibilin tayo. Kanina natin binibili kay Sister Casey. Siya yung pastor in charge. Binibili na natin ano yung kailangan gawin, etc. Sinong kakausapin, kung meron man. Ano po? Si Jesus did exactly the same thing. Aalis na ako ha. So, iiwan ko na lahat ng business as usual sa inyo. Hello? Tapos, sa inyong mga magbi-business as usual, mas matindi pa ang gagawin ninyo kesa doon sa nagawa ko na. Wow! Wow! Si Jesus nagbilin, si Jesus nag-entrust. Ito ang tanong. Ito talaga ang tanong. Kasi nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, totoo ba? Na mas matindi pa yung gagawin ko as B-boy kaysa sa Lord? And this is the golden question. Can we really surpass the already great, amazing, mighty, hindi kagila-gilalas na mga ginawa ng Diyos? Kaya ba talaga natin? Yan yung tanong. Yung sagot, alam nyo na dapat. Ang sagot ay dapat malaking oo. Bakit? Sinabi. At hindi lang kung sino nagsabi. Ang nagsabi ay si Hesus Kristo mismo, na pinapaniwalaan at pinagtitiwalaan natin. Ang sabi niya, ulitin natin, they will do even greater things than these. At maraming Kristiyano, bumagsak ang panga. Kasi hindi maunawaan, paano nangyari yun? Paano mangyayari yun? Paano pwede itong non-business as usual na ito? Hello? Bumuhay ng patay? Lumakad sa tubig, tumagos sa pader, mga ginawa ni Jesus Nawawala na lang bigla doon sa crowd, kasi gusto na siyang patayin ng mga Pariseo, bigla na lang siya nawawala. Hindi ba kaya yun? Hindi ba't nakarinig na tayo ng mga ganong kwento sa mga misyonaryo, sa mga lugar na bawal mag-share ng gospel, mga tumatalon sa building, paglapag buhay pa, parang superhero, the raccoon pose. Napin niyo yun. Raccoon ang nag-imbento ng superhero pose. Doon nila kinuha. Hello? The non-business as usual.
to do the greater things na sinasabi dito ng Lord, gusto ko po maunawaan ninyo. Kasi hindi ko ma-imagine eh. Kaya ko ba lumakad sa tubig? Pwede naman kung papayagan. Kaya bang pag nag-resurrect ba ako, mas matinding resurrection kay Jesus? Pwede kaya? Siguro kung papayagan niya. Pero gusto ko maunawaan mo para ma-imagine natin. No? Kailangan makita mo no? Ma-imagine. Itong non-business as usual, ito po yung extent. Hanggang saan mo dadalin yung natutunan mo? Hanggang saan mo bibit-bitin yung sinasabi mong alam mo, natatrabahuhin mo? Gaano karami yung pwede ma-impact ng kwento mo, ng buhay mo? Are you with me? You know why? Kasi nung si Jesus nabuhay, umikot lang siya sa Galilee, umikot lang siya sa Judea. That's it. That's it. But when He sent the disciples, pinag-aralan natin ito eh. Matthew 9 ba yun? O Luke 9? And then Matthew 10. Yung unang 2x2 na sinend ng Lord, sa villages lang eh. Do you remember? And then nung nag-send siya ulit ng 2x2, lumabas na sa village. Yun na yun eh. Pinapupunta ka na sa Samaria, Judea, to the ends of the earth. So ito pong pinag-uusapan natin ditong extent. Meron po dalawang bagay. And I will end with this muna. Brother Lutz, can you join me? Ito pong extent ng business as usual ng Lord. Sa una, yung personal capacity mo. Ano ibig sabihin ng personal capacity? Yung kaya mo. Yung kaya mong ibigay. Yung willing kang ibigay. Ang pinag-uusapan dito, personal obedience. Kasi lahat po tayo tinawag ng Diyos. May pagkakatawag tayo sa Diyos. Wala po talagang exempted. Kahit matagal na po kayong Kristiyano o bago po kayong Kristiyano. Kaya nga po tayo mayroong iba-ibang gift. Kasi yung gift na iyon, ang gamit po talaga noon ay to extend yung kingdom ng Lord, to extend His love, to extend His power sa mundo. Kaya magkakaiba po tayo ng gift. Ang tanong, susunod ka ba? O gagamitin mo ba yung mayroon ka? Last week, when we were sending the Cordero, I wanted to testify of yung kanilang demeanor, yung kanilang attitude. Yung attitude nila na kapag may pinagawa ang Lord, they just say yes. They just said yes. Si Pastor Andrew, kung saan na tinapon yun. Hindi tinapon. Kung saan na siya na-assign. Hello. Napunta na yun ng Bicol. Napunta na yun sa... saan na nga ba napunta si Brother Andrew? Meron pa siyang isa eh. Bago siya napunta ng Alaminos. Napunta rin siya ng Pasig. Benguet. Pumunta siya ng Benguet. Kung saan siya eh. And he just said yes. Mga aral to mga tao na to ah. Pastor Andrea, ganun din. Mga may trabaho tong mga tao na to. They just said yes. Mga na-deploy sa Pasig, galing Maine. Kung saan napunta. Dahil asawa niya na to napunta na siya ng Alaminos, napunta na siya ng Urdaneta, meron silang dalawa pang church. They just said yes. They were just willing to leave their families, leave the jobs,
leave the comforts of their homes and migrate to a different place. They just said yes. In their entire story, when they hear the Lord, they just say yes. That's it. And when I was talking to them, I shared that kwento partially sa inyo. Hindi ako nahirapan. I didn't even have to ask them. I didn't even have to say na pinagpipray namin kayo, pupunta kayo na ng Thailand, willing ba kayo? I did not even get to that point. Sila na nagsabi sa akin, Pastor, mukhang kami yung papalit sa mga Acosta. Kabam! And they just said yes. You know, I was so blessed when I saw yung eldest nila, si Elijah. Sunday, pagpasok ko ng church. Hindi pagpasok. When I went down, siya yung sumalubong sa akin. Sabi niya, Pastor B-Boy. Sabi niya sa akin, we're going to Thailand. Sumisigaw siya eh. Excited siya eh. Alam mo, nakita ko, sobrang excited niya. Bakit? Kasi yung magulang niya excited din. Excited sumunod. Hindi dahil, wala namang pag-asa dito sa Pilipinas, alis na kami dito. Hindi ganun yung mindset eh, hindi ganun yung thought process. Tinawag sila ng Lord, malungkot, iwanan yung pamilya, malungkot, iwanan yung church, napamahal na sila doon, 7 taon na sila doon. Hello? Malungkot. But they just said yes. Personal obedience. Napakahalaga ng faith. When we hear the voice of God, when you hear the voice of God, napakahalaga ng faith. Kasi faith is belief and trust. Sa maraming pagkakataon, pag madali lang yung gagawin, buhay, tayo dito nakaupo, puro belief. Pero pag kailangan ng sumunod, nawawala yung trust. Ay, hindi ako komportable, Pastor, hindi ako ready. Ay, dami pang ginagawa. Hindi ko pa kaya ngayon. Nawawala yung trust eh. It takes the ability to hear the voice of the shepherd. Kasi sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. And that's why when they hear the voice of Jesus, they just say yes. They just follow Christ's lead. Using the gifts na pinagkaloob sa kanila na meron ka din naman. To what extent are you willing to give it? To how far are you willing to go? We become a blessing sa ibang tao, at the same time giving glory to God na tumawag sa atin. Pag tayo ay lumalakad, hindi lang nag-a-agree. Dito kasi agree lang eh. Ay, oo, tama. Pero pag sunod, hindi na tama yan, hindi na. Dapat ito eh. Tama. Ito rin, tama. Susunod. No? Lahat ito ay para sa atin lahat. Bawat isa. Because this is personal capacity. Kasi yung pangalawa, hindi na personal. Church capacity. Congregation capacity. Ano ibig sabihin nun? Kapatid, meron tayong pagkakatawag sa Diyos, isa-isa. At kung susunod ka doon, praise God. Thank you po, Lord. Ano? Pero meron din po tayong pagkakatawag na sama-sama. Together. As a team. As a church. As one family. Diba? Pag ginawa po natin yung pinapagawa ng Lord, tayong lahat, hindi lang kakaunti. Wow, that's power. That's why the church is not a personality. Churches should not be associated by personalities. Of course, kilala yung pastor, kilala yung founder. Pero it is not to be, the church is not a personality. Kasi kung halimbawa yung Jags Go, personality, Pastor Obet, dahil namatay na siya, wala na dapat Jags Go. Pero hindi po ganun eh. The church is not a personality. It shouldn't be. If at all it will be a personality, it should be just Jesus. That's it. No one else. That's it. That's it. Nung namatay si Billy Graham, tumigil ba yung ministry? Hindi. Tutuloy lang. It's just, that's what it is. Miles Monroe, nung namatay, tumigil ba yung ministry? No. It just keeps on going. Hello? Yung Wesleyan Church, Baptist, may Baptist pa rin hanggang ngayon. Hindi tumigil. Because the churches should not be tied to personalities. Now, in John 20, verse 21, and I guess I'll leave with this.
I'll end with this. Sabi dito, again he said, si Jesus, ang sasalita, "Peace be with you, as the Father has sent me, so I am sending you." Tatandaan mo ito, pag sinabi ni Jesus, "Peace be with you," ang isa lang ibig sabihin nun, yung kausap niya, walang peace. Ganun, ganun yun eh. Pag sinabi ng Lord, "Do not be afraid," isa lang ibig sabihin nun, natatakot, nasa sitwasyon ka na nakakatakot. Naunawahan mo? Si Jesus kasi, alam niya yung nararamdaman natin eh. Kaya kapag takot ka, ang unang niyang banat sa'yo, "Do not be afraid. Be courageous." Naunawahan mo? So nung sinabi niya to, kasi itong kwento na to, alam mo kung bakit? Peace? Tatakot sila eh. Ba't silang takot? Patay na si Jesus. Hinahunting na sila ng mga Pariseo para ipako din sila sa krus. Kaya sila nagtatago. Remember, nung namatay si Jesus, nagtago yung mga disipulo. Yung iba bumalik sa pangingisda. Kaya sinundo sila doon ni Jesus, nandun siya sa laot eh. Nag-ihaw ng isda. Sabi niya, "Wala bang huli?" Wala eh. Ilagay niyo yung lambat sa kabila. Nung nilagay ni Peter, dumami isda. Sabi niya, "Lord!" Nakakilala niya bigla eh. Kasi yung nagsabi ng word. Ilagay mo doon, nung sinunod niya, alam niya si Lord. Hello? Kaya alam mo, sa intercessors natin, hindi rin pwede secret prayer. Ano yung sabihin nun? May pinagpipray ka. Kailangan sasabihin dun sa chief kung ano yon. The rest of the intercessors, yun yung hindi alam kung ano yung pinagpipray. Nanuhan mo? Pero kailangan may makaalam. Bakit? Para pag sinagot, alam mo si Lord. Parang si Peter. Sabi, lagay yung lambat sa kanan. Nilagay sa kanan. Lord! Ginano niya yung damit niya. Tapos lumakad. Na-imagine niyo ba yun? Ganun yung eksena eh. Sa beach. Ganun yung nangyari. Kaya sabi niya dito, "Peace be with you." Bakit? Takot na yung lahat eh. Hinahunting ba naman yung buhay mo para kang itutukhang? Ganun yung nangyari sa kanila eh. Tutukhangin sila eh. Kaya sabi ng Lord, "Peace be with you. My brother, my friend, peace be with you." Peace be with you as the Father. Pakibasa, 1:25. "As the Father has sent me, so I am sending." Yung gospel nakarating sa pinto ng puso mo because they went. Hindi makakarating ang salvation sa tahanan ninyo kung hindi sila sumunod. Yung pinaniwalaan nila si Kristo, pinagtiwalaan nila, umabot yung gospel hanggang sa'yo, hanggang sa akin. Church, tayo. We have a collective capacity that can extend God's redemptive plan. Hello? Global eh. Global tayo. At hindi kaya ng few. Kailangan marami. Hindi kaya. Hello? Kapag ginawa natin nun, makakaranas tayo ng itsura, nung hindi natin maisip na greater things. Ito yung mga non-business as usual. Mag-share ka na may translator. Woo! Nagpipreach ka na may translator. Woo! Nagpe-pray ka doon sa pinagpe-pray mo, di ka naiintindihan pero gumagaling. Woo! Greater things. Church, we need to normalize the super in our natural. Ito, natural to. Kailangan may super. Sino yung super? Si Lord. Siya yung super sa natural. That is called supernatural. Kailangan dumating tayo sa sitwasyon na hindi na tayo nagugulat pag nagpe-pray ka, sinasagot. Kasi sabi ni Jesus, only ask. Wow. Normal yan dapat sa atin. Kailangan dumating tayo sa sitwasyon na ikaw na mismo yung kumikilos. Hindi na ikaw yung inahatak o ikaw yung ini-encourage pa. Lalo na yung matagal ka na dito. Ikaw na yung nag-aakay, hindi na ikaw ang inaakay.
as we move forward, we will be talking more about this power ng Lord, mated with authority. Nang sa ganon, yung super ma-release dito sa natural. And we will experience an end-time anointing of faith, hope, and love. Na ikaw mismo magpapamalas nun sa ibang tao. Hindi lang sa pamilya mo, mahal mo sa buhay. Hindi lang doon sa mga type mong bigyan nun. Kung hindi sa ibang tao. Amen? May I ask everybody to please rise? Oh. Church, meron kang authority. Kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, meron kang authority. That's it. Given. At dahil may authority ka, meron tayong access to that power to put some super flavor in our natural. Woo! Yung mga imposible, matutumba, mabubura, mapopulverize. They will be trampled on. Pagkat sa Panginoon, walang imposible. Can we just lift our hands to God? Heavenly Father, we acknowledge the authority na meron kami. I pray that we will rightfully use it, not for gain or boasting or pride. We will use it, Panginoon, so that there will be heaven on earth, kagaya po ng nais ninyo. And I pray as we continue to study about power, Panginoon, yung manifestation nun. Wow! Lord, lalabas sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong panahon, yung imposible magiging posible. So as we lift our hands, Father, may we surrender our will to yours. Let this be a sign of surrender. Let this be a gesture. Na Lord, yung kalooban mo po ang masunod. Hindi po yung nais namin, preference namin, kundi yung sa iyo. Kasi naniniwala po talaga ako, Panginoon, yung gusto mo para sa amin, mas higit na mas malaki, mas mataas, mas matayog, mas malawak, kesa doon sa original naming iniisip o inimagine o pinangarap. Dahil laging mas malaki yung sa iyo. We don't call you Almighty for nothing. We don't call you Lord for nothing, Lord. So we just acknowledge, our God, you, most holy God, thank you sa pagkakataon to have authority and have power. May you see us ruling, having dominion, multiplying, Panginoon, being fruitful in the gifts na pinagkaloob mo sa amin. Thank you po. All glory, honor, praise, they belong to you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.